Agad pong pinabulaanan ni Congressman Zaldico ang aligasyon ni VP Sara. Habang wala pa pong direktang inihahayag na panig tungkol dito ang Speaker ng Kamara. We beg to differ sa sinasabing ito ni VP Sara. Madam VP, we beg to disagree. Hindi po lamang dalawang tao ang may kontrol sa pambansang budget. Kung meron mang impluensya ang dalawang ito, sila'y may mga katuwang para ito magtagumpay. Please support my channel, like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para update kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Thank you. Kasana'y magbibigay nga po ng benepisyo sa mga mananakay. Kasama rito ang MRT Line 4 project, North-South Commuter Railway System, Cebu Bus Rapid Transit Project, PNR South Long Haul Project, Metro Manila Subway Project, at maging ang Davao Public Transport Modernization Project. Ang akin pong nabanggit na mga proyekto ay kasama sa listahan ng foreign assisted projects na popondohan ng gobyerno ngayong taon. Malinaw po na ito'y nakalatag sa National Expenditure Program o NEP o NEP. Pero nang aprubahan ng Kongreso at pirmahan ng Pangulong Marcos ang General Appropriations Act, napunta sa unprogrammed appropriations ang naturang mga importanteng proyekto. Noong nakaraang linggo, naglabas po ng recorded interview si Vice President Sara Duterte. Kasama sa interview na ito ang kanyang pahayag tungkol sa pambansang budget. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Agad pong pinabulaanan ni Congressman Zaldico ang aligasyon ni VP Sara. Habang wala pa pong direktang inihahayag na panig tungkol dito ang Speaker ng Kamara. We beg to differ sa sinasabing ito ni VP Sara. Madam VP, we beg to disagree. Hindi po lamang dalawang tao ang may kontrol sa pambansang budget. Kung meron mang impluensya ang dalawang ito, sila'y may mga katuwang para ito magtagumpay. At ito'y nangyayari din dulot ng tinaguriang time-honored tradition. Sa naging pagdinig po sa proposed 2025 national budget sa Senado, ito po'y kamakailan lamang, muli pong nagulat ang ilang senador kung bakit walang kaukulang pondo para sa kasalukuyang taon ang mga napaka-importante at malalaking proyekto ng Department of Transportation na sana'y magbibigay nga po ng benepisyo sa mga mananakay. Kasama rito ang MRT Line 4 project, North-South Commuter Railway System, Cebu Bus Rapid Transit Project, PNR South Long Haul Project, Metro Manila Subway Project, at maging ang Davao Public Transport Modernization Project. Ang akin pong nabanggit na mga proyekto ay kasama sa listahan ng foreign assisted projects na popondohan ng gobyerno ngayong taon. Malinaw po na ito'y nakalatag sa National Expenditure Program o NEP o NEP. Pero nang aprubahan ng Kongreso at pirmahan ng Pangulong Marcos ang General Appropriations Act, napunta sa unprogrammed appropriations ang naturang mga importanteng proyekto. Nangangahulugan na ito po'y inilagay sa hindi na po importanteng mga proyekto at walang kaukulang pondo. Narito ang ilang bahagi ng pagdinig. For 2024, a big portion of the budget under the NEP as allocated to support the Build Better More programs of the President, particularly the Rail Transport Program, received a massive amount for the improvement and construction of the railway system. However,
I was disappointed that these programs and projects were transferred to the unprogrammed fund. Kaya lang nagulat po ako why of all programs, the priority projects or the foreign assisted projects were transferred to the unprogrammed fund. Yung propose ninyo, ano yung pinropose ninyo, how much nung last year? 187 billion in the NEP, 100 and then in the GAA we only got 41 billion. Ganun kababa ba yun? Are you sure? It was put in the majority of our appropriations was put in the unprogrammed. Okay, sige. So, We want to know the projects and that yet have to be funded. No? Kung talaga meron. Kasi nga priority ito, bakit mapupunta sa ano? It's still a puzzle and we still do not understand. Ang tinatanong po ni Senator J.V. Ejercito at Coco Pimentel ay si Undersecretary for Administration and Finance Jesus Gonzales ng DOTR. Ika ni Senator J.V., naguguluhan siya kung bakit nangyari ang mga ito. Habang sa Kamara de Representante po naman sa budget briefing ng DPWH, may isang kongresista rin ang nagtanong kay Secretary Manuel Bonoan kung ano ang nangyari sa budget po naman ng foreign assisted projects. Narito ang ilang eksena sa naturang budget hearing. Foreign assisted projects, there's zero allocation in 2024 GAA. Ano pong nangyari doon sa allocation niyo for foreign assisted project? For 2024, Your Honor? Yeah. Well, we proposed actually 70 billion in our national expenditure program, but when it came out in the General Appropriations Act, we were surprised actually that there was nothing that has been allocated. Inyo bang nasilayan o nakita yung pagkamangha sa mukha ni Secretary Bonoan sa katanungan po ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera? At kitang-kita po ba sa mukha ni Secretary Bonoan ang kanyang pagkagulat? Dahil lumalabas na hindi alam ni Herrera na ang pera na inilaan sa malalaki at importanteng proyekto ng DPWH ay inilipat din pala ng Kongreso sa unprogrammed appropriations. Si Representante Herrera po ay isa sa mga kongresista na bumoto pabor sa ratifikasyon ng 2024 budget. Habang si Senador J.V. naman ay miyembro mismo ng Bicameral Conference Committee. Ang mga eksenang ito ay tila pagbabalik tanaw po sa naging hearing din ng Senado tungkol sa pagkobra ng Finance Department sa 89.9 billion pesos na sinasabing sobrang pera ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Nagulat din di ba ang mga senador? Abay, ang iba naging emosyonal, ang iba'y galit. Bakit nyo nga naman kukunin ang 89.9 billion pesos na government subsidy sa PhilHealth gayong hindi nga makapagbigay ang PhilHealth ng sapat na benepisyo para sa mga pangangailangang medikal ng mga Pilipino? Abay mahabang diskusyon, etc., bla bla bla. Paano po nangyari yun? Sino ba ang nagbigay ng pahintulot para magawa ito ng Department of Finance? Hindi po ba't kayo rin? Inaprubahan ninyo sa pamamagitan po ng ratifikasyon ang pinal na bersyon ng budget na dumaan sa Bicameral Conference Committee. At doon sa BICAM na ito, inilagay ang probisyon na magbibigay kapangyarihan sa Finance Department na kunin ang umano'y excess fund ng government-owned or controlled corporations kasama na ang PhilHealth. Ang paghahanda po sa taunang pambansang budget ay napakahabang proseso. Maraming government hours at government resources ang inuubos dito. Malaking gastos din ang pagbuo sa pambansang budget. Sa bawat taon, pagkatapos po ng State of the Nation Address ng nakaupong Pangulo, kanyang isinusumite sa Kongreso ang tinaguriang President's Budget. Ito ay ang National Expenditure Program o NEP. Sa NEP na ito, mabubuo ang General Appropriations Bill o ang panukalang pambansang budget. Bago mabuo ang National Expenditure Program at ang General Appropriations Bill, may tinatawag ang DBM na budget call sa lahat ng ahensya at sila'y pinagsusumite ng mga detalyadong plano
para sa lahat ng mga programa at proyektong poponduhan ng gobyerno. At merong Development Budget Coordinating Committee na binubuo ng Secretary ng DBM, Finance Department, Bangko Sentral Governor, NEDA Director General at mismo tanggapan ng Pangulo. Sila ang sisiguro sa mga economic target at kung papaano mapopondohan ang bawat gastusin ng pamahalaan. Kaya naman, tukoy na. Sa NEP pa lamang kung ano ang mga malalaki at importanteng programa at proyekto ng pamahalaan. Oo nga po, at nasa Kongreso ang power of the purse. At nasa kanilang kapangyarihan ang paglalaan ng salapi ng bayan sa dapat na pagkagastusan. Ngunit, nasa bawat isang miyembro ng Senado at ng Kamara de Representante rin ang responsibilidad sa malalimang pag-aaral sa magiging laman ng General Appropriations Act. Mahirap pong tanggapin ang reaksyon ng mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso na para bagang nagugulat sa kawalan ng budget para sa mas importanteng mga proyekto para nga sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Gayong, sila nga naman din ang may gawa nito at sila din ang nag-aaproba nito. Ano pa ang silbi ng mahaba at napakamagastos na proseso sa pagbuo ng NEP kung sa huli ang mga pagbabago at singit na ginagawa ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ang siya rin lang masusunod. At nangyayari nga ang mga ito hindi lamang dahil sa dalawang tao, kundi dahil sa pakikipagtulungan ng halos lahat ng miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso. At nangyayari ito taon-taon. At malamang na mangyari ulit ngayong taon. Sapagkat ang sistemang ito ay isa sa mga tinaguriang time-honored tradition sa Kongreso. Na kapag ang panukalang pambansang budget ay nahimas na sa BICAM, approve na rin kaagad ito sa kanyang ratifikasyon sa Senado at sa Kongreso. At ang time-honored tradition na iyan ang siya ring isinasangkalan para dumulas sa sanay mahigpit at masinsinang pagsuyod sa budget ng Pangulo at pangalawang Pangulo at maging ng budget mismo ng Senado at ng Kongreso. Times change. Nagbabago ang panahon. At sa pagbabagong ito, nawawalan na po ng dangal, honor, ang maraming politiko. With all due respect. Panahon na po para isabaul ang sinasabi nilang mga time-honored tradition sa Kongreso. It's time to dishonor these traditions. Ano po sa palagay ninyo? Think about it. Thank you for watching. Please support my channel, like, share, and subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli.